Magandang umaga, hapon o gabi. Ako po si Ate Queen, ang pambansang storytelling ng mga kababalaghan dito sa ating lipunan. Kung meron po kayong kwento na gustong ipahayag dito sa page na ito, i-comment lang. Paki-subscribe, like, and follow na rin sa page na to. Magandang umaga. Hi Ate Queen, sa pakinig ng programang ito. Ako po pala si Yuni, 20 taong gulang. Katulad yun, nakaranas din ako ng kababalaghan sa isa na popular ng hospital sa aming lugar. Noong bata pa ako, nagkaroon ako ng dengue. Pagkarating namin sa hospital, may presensya na akong nadama. Hindi ko alam kung ilusyon lang yon sapagkat may sakit ako noon o kaya malamig lang talaga. O mayroon talagang kaluluwang pag-alagala sa ospital na yun. Ang ospital kasi ngayon, isang linggo ay may namamatay na tao. Isa o dalawa o marami pa. Kaya siguro maraming nagpaparamdam. Kumuha kami ng private room sa second floor. Bale, third floor kasi ang palapag ng ospital. At sa hindi inaasahan, pagkuha namin doon ng kwarto, ay may namatay pala sa kabilang kwarto. Bale, kwarto namin, tapos sa kabila man ang namatayan. Rinig na rinig namin kung paano umiyak ang mga kapamilya ng namatayan. Nakakatakot at naaawa din kami sa pamilya. Nung hating gabi na, lahat ng kasama ko ay tulog na. Ngunit ako, dilat pa rin ang mga mata. Dahil sa nadadama kong may nakamasid sa akin sa bintana. Malapit lang kasi yung bintana sa hinihigaan ko. Sinabayan pa ng sobrang kaba ko ang sobrang dilim ng kwarto. Dahil nagkaroon ng pansamantalang brownout at ang buwan ang tanging ilaw namin. Habang ako'y nakamasid pa rin sa bintana, ay parang may nakita akong babae nakasuot ng pasyenteng damit. Nakatingin sa bintana sa kabilang kwarto. Mas lalo kumaba ang dibdib ko sapagkat sa nakakaalala ko ay nasa second floor kami. Papaano? Nakatayo ang babae sa labas ng bintana. Bale ang babae pala ay lumulutang. Gusto ko nang sumigaw, kaso parang walang boses na lumalabas sa aking bibig. Hindi ko din magalaw ang aking katawan. Mas lalong kinabahan ang dibdib ko, na para bang gustong kumawala ng puso ko noong nang unti-unting tumingin ng babae sa bintana. Wala siyang mata. Ang makikita mo lang talaga ang kanyang labi habang mahahaba ang buhok niya. Habang unti-unti siyang tumitingin sa akin, unti-unti din siyang tumatawa. Nakakatakot ang pagtawa niya at tumakbo siya papalapit sa akin. Nang malapit na siya sa akin, muli ding bumalik ang ilaw. Laking pasasalamat ko noon. Dahil sa takot, ako'y nakatulog. Pagka-umaga, ay tinanong ko ang isang nurse na babae kung sino ang namatay kahapon sa kabilang kwarto. Sabi niya, isang babae. Namatay ito sa depresyon at sa sakit ng puso. Nagulat ako nang naaalala ko ang nakakatakot na babae sa bintana. Mula noon, hindi na talaga ako tumingin sa bintanang ito, lalo na kapag gabi. Kasi makita ko ulit siya hanggang na-discharge ako. Kaya ngayon, kung mayroon man nagpapa-ospital sa ospital na yon, hindi na talaga ako nagbabantay sa kanila, lalo na kapag gabi. O kaya nasa second floor sila.